Ito ang itsura ng gasoline station sa Pilipinas noon. At alam mo bang yung nakikita mong yan ay ang Petron noon? Opo, ang Petron, hindi pa Petron ang tawag dati. They started as a Stanvac o Standard Vacuum Oil Company. At ang totoo, sobrang daming pinagdaanan ng kumpanyang ito. Tara, alamin natin ang kwento ng pinakamalaking oil company sa Pilipinas, ang Petron. Noong 1933, dito nagsimula ang lahat. Dumating sa Pilipinas ang Standard Vacuum Oil Company, o mas kilala bilang Stanvac. Ito ay joint venture ng dalawang higanting oil companies. Una ay ang Standard Oil of New Jersey or Exxon ngayon. Pangalawa naman ang Socony Vacuum o yung Mobil ngayon. Ibig sabihin, foreign companies ang nagdala ng oil industry dito sa Pilipinas. Habang tumatagal, nag-evolve ang Stanvac. Nagkaroon ito ng iba't ibang branding. Nagpabago-bago ng pangalan. Ang isa sa pinaka-famous na naging name nila ay Esso. Noong mga unang dekada ng Petron, lagi lang nag-i-import ng refined fuel ang Pilipinas sa ibang bansa. Umaasa lang tayo lagi from Middle East. Mahal at mabagal. Pero noong 1957, na-realize nila na nope, we need to make our own refinery. Dito sinimula ng pagtatayo ng refinery sa Limay, Bataan. In just 3 years, noong 1961, officially nang nag-operate ang refinery. Dito na nangyari ang malaking pagbabago. Yung crude oil na galing sa ibang bansa ay dinadala na sa refinery sa Bataan at dito pinoproseso para maging gasolina, diesel, LPG at jet fuel. Isa ito sa pinaka-advanced na refinery sa buong Asia noon. Tandaan, sa mga panahong ito, private pa ang Esso Philippines, which is yung name ng Petron noon. Hanggang sa dumating ang 1970s oil crisis, nagkaroon ng global shortage. At doon na pagtanto ng gobyerno, nako, delikado kung puro foreigner ang may kontrol ng langis. Kaya naman noong 1973, kinuha ng gobyerno ang Esso Philippines sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company o PNOC. Sa kanila pinalitan ito ng pangalan, Petrophil Corporation. Ibig sabihin sa puntong ito, first time na nasabi ng Pilipinas na tayo na ang may-ari ng sarili nating oil company. Pagdating ng 1988, opisyal nang naging Petron Corporation ang pangalan ng kumpanya. Dito na tuluyang na-establish ang brand na kilala natin hanggang ngayon. Sa puntong ito, akala mo all is good na for Petron, no? Nako, hindi. Dahil ibinenta ulit ng gobyerno ang Petron sa private company. Ha? Bakit ito ginawa ni Fidel Ramos noon? Pagdating ng 1994, ibinenta ng gobyerno ang malalaking shares nito sa Petron. Kaya naman naging privately owned company na ulit ito. Pero bakit nga ba ito ibinenta? Nung panahon na to, ang presidente si Fidel V. Ramos at ang goal ng gobyerno noon ay i-privatize ang mga government-owned companies. Kasi ang problema, kapag gobyerno ang nagpapatakbo ng negosyo, mabagal ang decision making, kulang sa kapital, at hindi kasing efficient ng private companies. Kaya naghanap ang gobyerno natin ng partner noon, which is ang Saudi Aramco, isa sa pinakamalaking oil company sa mundo. Binili nila ang malaking share ng Petron. Tinawag pa nga itong mother of all privatizations noon kasi ito ang pinakamalaking privatization deal sa bansa na nangyari. Ang isa sa pinakamalaking turning point ng Petron ay nangyari noong 2009. Pinili ng San Miguel Corporation ang Petron at hanggang ngayon, sila pa din ang majority owner. Petron remains to be the largest oil refining and marketing company in the Philippines. At sila na lang ang may natitirang refinery, which is yung Bataan Refinery. Kaya next time na magpagas ka sa Petron, isipin mo, hindi lang yan gasolina. Produkto yan ng halos isang siglo ng kasaysayan na nagpapatakbo sa buong bansa. Kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.